Kabanatuan sa Agusan del Norte, muling binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Matapos magkaroon ng kalituhan kahapon sa minimum na pamasahe sa jeep, LTFRB naglabas na ng fare guide. Daang runners nagunahan sa pag-akyat sa mahigit 1,000 talpakang Empire State Building sa New York sa Amerika. At komedya na si Adam Sandler, mayroon ng star sa Hollywood Walk of Fame. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Tinatayang 60 buhay ang nasunog sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Umakyat sa Task Force Alpha ang alarma at ngayon ay under control na. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, umaabot nga sa 50 hanggang 60 bahay ang nasunog sa nangyari nga malaking sunog dito yan sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Nagngangalit ang apoy ng datna ng GMA News ang malaking sunog sa mga kabahayan sa Estrinidad Street, kanto ng Juan Luna Street dito sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Ayon sa Manila Fire Department, alas 3:09 ng madaling araw kanina nang maitala ang unang alarma ng sunog. Sa gitnang bahagi raw ng bahay ng isang Carlos Reyes nagsimula ang apoy. Mabilis na naging pagkalat ng apoy dahil may kalakasan ng hangin at gawa lamang sa light materials ang mga bahay. Nahirapan ding makapenetrate ng mga bombero papalapit sa mga nasusunog na bahay. Kaya naman mabilis na lumaking apoy at umakyat sa Task Force Alpha ang alarma ng sunog. Una nito, confined. At saka nahirapan kami ipasok yung mga truck. Ngayon, yung hangin naman, ang direksyon ng hangin papunta rito banda. So, hindi namin makuha kagad yung pinaka-focal point niya. Ang ginagawa namin, dinidipinsahan na lang namin yung mga area kung saan doon papunta ngayon yung apoy. Isang volunteer ng Manila Northwest Fire Brigade ang nasugatan matapos pagtulungang gulpihin ng mga residente. Tinangkaraw agawan si Joel Enriquez ng hose. Po sa akin, medyo may suntok po ako inabot, sa kalaglag po sa bubong po. Ay, medyo nalaglag po tayo ng konti, pero medyo nakakapit naman po tayo. Nahirapan namang huminga ang 77 anyos na si Pe Ilan, kaya binigyan din siya ng medical attention. Pasado alas 4:30 na ng madaling araw na ideklarang under control ang sunog. Ilan sa mga residente naghihinala na maaring mga illegal na koneksyon daw ang ugat ng sunog. Maraming illegal dyan sa looban namin. Maraming mga illegal dyan. Illegal na Kuryente. Yan po yan, maraming illegal dyan, halos kalahati. Igan, sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin yung mapping up operation ng mga bumbero at patuloy pa rin nilang inaalam kung ano nga yung sanhi ng nasabing ang sunog. Igan? Maraming salamat, Ian Cruz, sa Gulat Live mula sa Tondo, Maynila. Isa pang sunog ang sumiklab din sa Maynila, isang apartment unit at tinupok naman ng apoy sa Binondo at may live report si Victoria Tulan. Victoria. Igan, naging masaklap ang pagsalubong ng Chinese New Year sa Gandara Soler, Binondo, Maynila matapos masunog ang isang apartment unit dito. Hindi magkamaya mga bomberong ito sa paglalabas ng mga residente ng apartment unit 207 matapos nitong masunog kaninang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa mga otoridad, umabot lang sa first alarm ang sunog, pero dahil himbing ang pagkakatulog ng mga may-ari ng unit, hindi sila agad nakalabas. Walang malay ang 6 na kataong isinugod sa ospital. Isa sa kanila ay severely burnt, habang ang iba ay wala namang malay. Tupok naman ang kwarto na pinagmulan ng sunog. Mabuti na nga lang daw at walang ibang nadamay na unit. Sa pagpasok namin na lakas ng usok. Tapos nung pinasok namin ng kanyan, may unang nakuha namin matanda. Tapos sumunod, yung tatlo pumasok sa loob ng kubita. Tapos yung isa doon sa kabilang kwarto. Bali, 5 lahat silang nailabas namin. Tapos, kalahalas ng mga karamihan, puro buhay. Igan, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam kung ano ang pinagmulan ng sunog. Sa Metropolitan Hospital dito sa Binondo isinugod ang mga biktima. Pasado alas 5 ng madaling araw nang ideklara ang fire out. Igan? Maraming salamat, Victoria Tulan. Nagulat po live mula sa Binondo, Maynila. Year of the Metal Rabbit, masayang sinalubong sa pamamagitan ng isang malaking pagdiriwang sa Quirina Grandstand sa Maynila. Ang ilang Chinoy, ipinamalas pa ang makulay na kultura nila sa pamamagitan ng pagtatanghal. Narito ang report ni James Velasquez.
Puno-puno ng kasiyahan dito sa Quirino Grandstand. Itong unang pagkakataon na sa labas ng Chinatown ng Binondo idinaos ang ganito kalaking pagsalubong sa Chinese New Year. Kaya lalo itong pinaenggrande sa tulong ng Department of Tourism. Want more people to watch the beautiful culture of Chinese, and as we know, for the past century, the beautiful culture of Chinese has enriched the Philippine culture. Filipino Chinese have given a lot to the country, not only in trade, in business, but also in defending the country against invaders. At talaga namang bidang-bidang kultura ng mga Chinoy sa mga pagtatanghal, tulad ng mga mag-aaral mula sa Filipino-Chinese schools na nag-perform ng traditional na Lotus Dance. Meron din nagpakitang gira sa martial arts. At syempre, ang Lion at Dragon Dance na pantaboy malas at panakot daw sa mga masamang espiritu. Kaya naman enjoy na enjoy mahigit 3,000 mga Pinoy at Chinoy na naririto sa Quirino Grandstand para salubungin ang Year of the Metal Rabbit. Anong wish mo para sa Chinese New Year? Sana maging swerte kami. Sana yung pag-aaral ko mas maging magaling ako. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Kanya-kanyang gimmick naman ang mga hotel sa Makati sa kanilang pagsalubong sa Chinese New Year. Ang Mandarin Oriental Hotel na puno ng mga dekorasyon ng Golden at Metal Rabbit. Ang mga nakisaya namang Chinoy sa selebrasyon nakasuot ng pula na sinasabing maswerteng kulay. Hindi naman nagpahuli ang Makati Shangri-La Hotel. Sa lobby pa lamang po isang flower arrangement na hinubog na parang kuneho ang sasalubong sa mga bisita. Tampok din sa pagdiriwang ang Dragon Dance at fireworks display. Pagkatapos ng pagsalubong sa Chinese New Year, isang fun run naman ngayon ang pinaghahandaan ng Chinese community sa Binondo, Maynila. Layo ng proyekto na isulong ang kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. May live report si Susan Enriquez. Susan? Kaya kahit nga puyat ang ating mga kapusong Chinese at Chinoy dito sa Binondo, Manila, kaugnay na pagsalubong nila ng Chinese New Year. Ngayong umaga po, maaga silang nagsigising alas 6 ng umaga nang magsimula ang kanilang tinatawag na fun run, 3K fun run. Ito po yung unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong aktibidad ang Chinese community sa pagdiriwang nila ng kanilang Chinese New Year. Ito po yung tinatawag nilang Run for Unity o sa pagkakaisa ng Chinese community. Kaya naman po, maaga silang gumising at lumahok dito sa fun run na nagsimula dito po sa Plaza Ruiz sa Binondo, Manila na sinabayan po ng Dragon at Lion Dance na sinasabing siyang nagtataboy ng malas at nagbibigay naman ng swerte. Yan po ang mga magiging aktibidad ngayong araw nito dito sa Binondo dahil sa pagdiriwang ng Chinese New Year at ang bukod dyan magkakaroon po ng variety show dito po sa paligid ng Binondo. Bukod po dyan, nakikita natin ang iba't ibang mga sinasabi nilang pampaswerte gaya ng tikoy at mga bilog na prutas. Mula po rito sa Binondo, Manila, Susan Enriquez, balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Susan Enriquez, nagulat live mula sa Binondo, Maynila. Isa na namang insidente ng carnapping. Bagong biling SUV na tangay mula sa garahe ng isang bahay sa Quezon City. Narito ang report ni Julio Segovia. Sa loob mismo ng garahe sa isang subdivision sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, nakuha ng di pa nakikilalang lalaki ang 2010 model Mitsubishi Montero Sport na pamilya Sarilles. Sa inisyal na investigasyon, nakapasok ang suspect sa grills ng bintana matapos alisin ang tornilyo at nakuha ang susi ng SUV na nasa istante malapit sa sala. Naiwan ang suspect sa sofa ang pliers na ginamit sa pagsira ng grills. Nang makapasok sila sa loob, kinuha yung susi ng Montero. Yun nga po, nung mga bandang 5, narinig na lang nung katulong yung revolusyon ng sasakyan. Kwento ng kasambahay, inakala raw niyang anak ng amo niyang lalaki ang may gamit ng sasakyan. Nang marinig niyang humarurot ito, si Dondon na saan? Lumabas ba? Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi naman, sabi ni Dondon. Hindi ako lumabas sabi ni Dondon ng gano'n. Tapos sabi ko, yung sasakyan nawala. Kasi nakita ko yung sasakyan, palabas na ng gate. natangay rin ng suspect ang susi ng dalawa pang sasakyan ng pamilya Sarilles. Hinihinalang fingerprints ng suspect ang nakita sa natirang kotse sa garahe. Bagaman tiwala ang pamilya sa mga kasambahay nila,
may kutob pa rin daw sila. Sa scare tata, if ever nga sa loob ng bahay nangyari na yun, baka it's an inside job. We don't know. Kasi wala naman kami inagrabyadong tao eh. Posible rin daw na natiktika ng suspect ang sasakyan nila dahil madalas itong gamit ng nanay nila pabulakan. Dapat magawa niya ng paraan. Tigilan na yung carnapping. Ay, di ko pa nga na-enjoy yung kotse na kasi it's new. Hindi pa matiyak ng pulisya kung may kasama ang lalaking tumangay ng Montero Sport na pamilya Sarilles. Pero posibleng hindi lang sasakyan ng punteriya ng suspect. Kung makikita po kasi natin yung paraan, hindi po natin masabing ang pinakamotibo rito ay ang pagkarnap ng sasakyan. Kasi nga po, may pinasok sa loob ng bahay, hindi po natin makita kung ano pa po yung ibang nawawala sa loob. Pinayuhan din ng pulisya ang publiko na kung may extra budget lang din naman, maglagay na raw ng CCTV sa bahay, lalo pat sunod-sunod ng insidente ng nakawan at carnapping. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Kaugnay po niyan, mga kasama natin si Police Superintendent Edwin Butacan, tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group. Superintendent Butacan, good morning. Igan, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Mukhang paborito yata ito Montero ngayon ng mga karnaper, Superintendent. Yan kasi Igan ang medyo marami ngayon na naglabasang modelo, no? So, dapat pag-ingatan talaga ng mga may-ari yan. Pero yung pati garahe mismo, pinapasok paano ho ito? Anong protection meron ng ating mga kababayan, Superintendent Butacan?